Nagkita tayo ng mga kaibigan at kakilala natin dito sa Makati City at binisita natin yung mga namatay dahil sa lindol. Yung dalawa, dinala na sa kanilang municipality. Tapos yung isa na nandito ay tiga Davao City. So tinulungan natin sila para maayos yung pagbiyahe nung kanilang mahal sa buhay galing dito sa Makati City papunta ng Davao City para sa kanyang buhay. Ma'am, ano yung panawagan natin sa publiko, ma'am, na laging maging handa sa lindol at anumang sakuna? Oh yes, oo. Napakahalaga. Kababayan, yan po si Sara Duterte. Nakita nyo po, dinalaw yung mga kababayan natin dito sa Davao Oriental. Matindi kasi po yung nangyaring sakuna dito, mga kababayan. Ito nga po, ang kagandahan dito kay Madam Sara, despite na may mga kritikong binabato sa kanya, hindi hinahayaan niya lang yan, mga kawatan na yan. Dahil nga mas pabor sa kanya yung magsilbi sa taong bayan. Yun ang mahalaga sa kanya. Hindi niya inuuna yung mga walang kakwenta-kwentang mga tanong sa kanya, yung mga in spite na binawasan na yung kanyang pondo, mga kababayan. Diyan ako bilib kay Madam Sara. Napaka-honest na ito at tapat magsilbi sa atin, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin yung sunod na pahayag ni Madam Sara. Na-experience ko yung aftershocks doon sa Cebu, sa Bogo, sa Medellin, at na-experience ko din yung lindol kahapon sa Davao City. Napakahalaga talaga ng presence of mind na huwag kang mataranta. Mahalaga na maalala mo yung duck, cover and hold, at kung pwede nang tumayo para lumabas, kung safe na tumayo, lumabas, ay lumabas kayo sa open area, open space. So mahalaga talaga yon na hindi mo makalimutan kung ano yung mga dapat mong gawin pag nandyan na yung lindol. Mahalaga din yung go bag na sa experience ko kahapon ay dapat merong go bag sa labas ng pinto ng bahay para pagtakbo mo, dala mo yung go bag mo. Dahil sa aking karanasan kahapon sa dalawang lindol, wala talaga akong nadala. Kahit cellphone ko, hindi ko na siya nadala nung paglabas namin, takbo namin palabas ng bahay. Tapos nangailangan ako ng towel doon sa labas at wala akong kahit anumang gamit na magamit doon sa labas sa open space. So napakahalaga ng go bag na yun na nakalagay doon yung mga posibleng kailangan ninyo kapag kayo ay lumikas dahil sa lindol. Brent, go ahead po. VP, ano yung reaction and comment sa pag-reject ng ICC sa request na interim release kaya former President Rodrigo Duterte po? Oh yes, i-hold ko na lang muna, ma'am, yung comment ko dito sa ICC case, no? Kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. So mamaya ko na sagutin at Alright. Okay, Madam Vice President, maraming salamat po dahil po sa inuuna pa ninyo yung kapakanan ng ating mga mahal na kababayan bago po yan sa pansarili ninyo. Talagang nakakabilib po kayo. Talagang yung puso mo ay napakabusilak, Madam Vice President. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan, Madam, susunod ikaw ng presidente, huwag kang mag-alala. Suportado ka namin, dito kami ng mga mahal mong kababayan. Inday Sara for President, guys, ha? Huwag niyong kalimutan. Panoorin na po natin tong kasunod na pahayag ni Madam VP. Magbigay ng komento sa ICC at sa iba pang mga issues. Reaction din po sa pagkakatalaga kay Secretary de Luna sa Ombudsman. Kasi sabi niya, sisilipin daw niya yung salin mo po. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng
maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. May narilib din si Colonel La Chica. Oh yes, oo, nagbigay na ng statement ang Office of the Vice President regarding sa relief ni Colonel Raymond Dante La Chica. Ayan po mga kababayan, narinig niyo po si Inday Sara yung payag niya. Wala naman talagang alam to eh. Alam lang na ito magpasipsip sa mga administrasyon na nakaupo dyan at pagtakpan yung mga pagnanakaw ng mga kawatan na yan. Isa rin yung kawatan, di ba mga kababayan, no? Nang toko ang garapata. Talagang tong si Sara Duterte, pag naging presidente natin to, ilalagay niya dyan yung mga honest na politiko na gustong magsilbi lang sa ating bayan. Yan ang pagkakilala ko kay Madam VP. Kaya wag ho tayo mag-alala mga kababayan. Pagdating ng eleksyon, wag ho nating kalimutan si Madam VP Sara Duterte, ang ating presidente mga kababayan. Patuloy po natin yung kanyang video. May plano ngayon ng House of Representatives na ibalik doon sa 2025 budget mo na 700 million ang OVP dahil sa hindi pagdalo mo doon sa plenary po. Anong comment mo? Sige, i-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung Tama po yan, Madam Vice President. Postpone mo muna yung interview mo dyan dahil ang mas mahalaga yung pagtulong mo sa kapwa, hindi yan yung mga budget na yan. Total, binawasan naman na nila eh. Tama ka po dyan. I agree with you, Madam VP. Good job. maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga Galing talaga ni pangyayaring VP. lindol, pagbaha, bagyo. Cool na. Bikilas na lang. Kumusta si former President Rodrigo Duterte? Kailan kayo huling nag-usap at anong napag-usapan niyo? Sige, unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Itong mga bias na press interview na to, yung mga social media, parang yung tanong kung kumukuha lang sila ng mga bali-balita, guys, no? Hindi nila iniisip yung una, kapakanan muna ng mataong bayan. Yun ang pinapaliwanag ni Madam VP. Bigyan nyo naman ng oras sa anytime, mamaya na lang. Unahin niya muna yan, tapos mamaya interview ulit. Nang toko ang garapata itong mga bias na reporter na to. Halatadong maka-administrasyon. Sa ngayon, bigay ko yung mga comments ko sa mga susunod na araw. Mensahe na lang po sa mga affected residents po ng lindol dito sa Davao Region. Yes, oo. Sa mga kababayan namin na apektado ng malakas na paglindol dito sa Davao Region at sa iba pa dito sa Mindanao, kasama na rin yung mga naapektuhan ng lindol sa Baguio at sa Cebu. Napakahalaga talaga, ulitin ko, na yung presence of mind kapag nandyan na nangyayari na yung lindol, huwag natin kalimutan yung mga itinuro sa atin ng ating mga disaster councils at napakahalaga ng ating go bag na nandyan sa labas ng pinto or nasa labas ng bahay para paglikas natin ay mahila pa. Bira natin siya dahil madala natin. Okay, thank you. Mga kababayan, napanood nyo po yung ating mahal na vice-presidente dito sa Davao City Oriental. Mga kababayan, yung naapektuhan ng mga lindol na yan, inuuna muna niya yan bago yung mga interview na walang kakwenta-kwenta. Pag-uusapan lang yung mga walang kwentang bagay na yan. Ako, unahin muna yung serbisyo bago yung mga interview na yan, di ba? O maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyo kong kalimutan i-like, i-share, subscribe ang ating mga videos, ha? Nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po. God bless.